The plan was to kill De Lima. Yun pala yun. Alam natin ang punot dulo ng galit na ito ni Duterte kay Senator De Lima. At yung galit niya na yon humantong sa pagdamay sa napakaraming kaalyado niya para magsinungaling sa korte, para magpagamit din. You see? Ay kung talagang walang magpapagamit, sana yung mga nanggagamit, katulad nga nitong si Digong, ay mananawa. Dahil yun nga, wala namang magpapagamit sana. Kaya malaking sisi dito kahit papano ay yung mga nagpagamit na kaalyado netong si Digong. Papatayin pala dapat. Retired police officer and self-confessed member of Davao Death Squad, Arturo Las Cañas alleges that former President Rodrigo Duterte, Ben Loud, an SPO for Sonny Buenaventura, and him talked about the assassination of former Senator Leila De Lima. So silang apat ang nag-usap-usap doon sa assassination sana ni Senator De Lima na dati pong chairperson ng CHR or Commission on Human Rights. Yun. Napaka-delikado, no? Napaka-delikado pala talaga ng lagay ni Senator De Lima. Ben Loud is also a former police officer and allegedly the handler of the Loud Quarry. Itong quarry na ito, doon daw binabaon lahat ng biktima ng extrajudicial killings sa Davao at sa iba pang karatig lugar, diba? Matindi pala talaga. As CHR Chairperson De Lima initiated the investigation of the alleged EJ case attributed to the DDS in Davao City under then Mayor Duterte, who has reported links to the vigilante group. Okay, so talagang siya naman yun eh. Siya ang nagbuo netong DDS or Davao Death Squad. Pero kung titignan niyo po itong mga retired officer na ito, kayo rin po ay mga nagpagamit. Kayo rin po ay nagpauto. Demonyo rin po kayo. Okay? Kahit papano, etong si Las Cañas, kung nakikita niyo, siya na po ang nagbubulgar. Okay? Siya ang may dahilan. Kaya itong mga issue na ito ay nalalabas na sa publiko. Kahit papano, nakikita natin yung pagsisisi kung ganon. Pero yun nga, nagpagamit din. Kaya, masisisi rin po itong mga katulad ni Las Cañas at ng iba pa. Alright, ito yun. Duterte, okay, talked about this. Yun, nagplano na ipa-assassinate sa Senator De Lima ng panahon na yon. Pero yun nga, hindi natuloy at humantong na lang sa pag-imbento ng kaso laban kay Senator De Lima. At kung titignan niyo po, yung kasong ibinabato kay De Lima ay mukhang si Digong talaga ang ganong klaseng tao. Kaya naku po talaga sa mga taong naniniwala dito kay Duterte. Kaya sabi ni Trillanes, ang pinaka-traidor ng ating bansa ay etong si Duterte. Kahit papaano, abay mas naniniwala naman tayo kay Trillanes kumpara sa isang Duterte. Grabe, no? Grabe pala talaga ang plano at pagkademonyo nga netong si Duterte. So ayan, Tatay Diggs, yung tatay niyo po, mamamatay tao ko, no? Good luck.